Ako si Emil! Ha? Emil! Magpapakain na kami ng mga kabayo. Ha? Hintay! Sasama ako sa inyo! Ha? Sandali lang, 10 segundo! 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10! Ay! Paumahin! 11, 12, 13! Sinong bata yun? Siya si Nan. Oh? Kailan siya dumating? Kahapon lamang siya dumating dito sa Plumfield. 11, 12, 20. Nakahuli pa rin ako ng dating. Hindi na balinan. Basta't nakarating ka naman. Ha? Maraming salamat, Franz. Mabilis ka pala tumakbo, Nan. Emil, ganyan ba magpakain ng mga kabayo? Oo, ganito nga ang ginagawa namin. Dito lahat kami, may kanya-kanya mga hayop. At kami-kami na rin ang nag-aalaga. Kanya-kanyang hayop? Ang sabi ni Ginoong Bayer, mahalaga magkaroon ng alagang hayop. Ang pag-aalaga raw ng hayop ay kasing halaga ng pag-aaral sa loob ng mga silid-aralan. Maraming natututunan. Talagang kakaiba ang paaralang ito. Pero gusto ko na rin dito. Anong nangyari? Ha? Wala nga naman ito, Nan. Umaharte lamang itong si Staffy. Ha? May sugat siya? Masakit ba? Oo, masakit. Masakit talaga. Galos lang. Hindi naman labas ang bituka. Pero umiiyak naman siya. Nalaglag siya sa duyan. Ganyan naman umiyak yan. Parang baka kung matungal. Pero kung ako, hindi ako iiyak. Huh? Kahit ano pa ang mangyari, hindi ko magagawa ang umiyak. Mga sanggol lamang naman ang umiiyak. Ibig mo sabihin, hindi ka umiyak? Hindi naman ako lampang tulad mo. At sino lang pa ang gusto mong sabihin? Bakit? Hindi naman ako umiyak na mabunggo ang ulo ko sa pader. Malaki ang buko ko sa ulo, pero hindi ako umiyak. Kung sa'yo nangyari yun, siguradong iiyak ka. Hindi ako iiyak. Bakit di mo subukan? Para yun lang. Madali lang yun. Sige nga. Nan, wag! Ginawa nga! Nan! Nasaktan ka ba? Talagang masakit. Ha? May bukol ka! Pero, hindi naman ako umiyak. Oo nga, hindi ko umiyak. Katuwaan lang. Katuwaan nga. Pero masakit naman. Nan! Nan! Pinatatawag ka ni Ginang Joe. Nariyan na po! Ang lahat ay may kanya-kanyang ginagawa sa hapagkainan. Lahat kami rito sa Plumfield ay may kanya-kanyang nakaatang na mga gawain araw-araw. Ginang Joe? Oh, ano nangyari? Wala po. Ako na po ang magdadala nito. Sandali lang, Nan. Dapat mo na magamot ang noo mo. Sige, tapos na. Marami pong salamat. Mag-iingat ka. Huwag kang padalos-dalos sa iyong paglalaro. Opo. Alam mo, marami pa rin nagnanais bumati sa iyo sa pagdating mo rito sa Plumfield. Ayoko po sa mga lalaki. Masyadong brusko. Hindi po sila marunong gumalang sa mga babae. Marunong silang gumalang, Nan.
Magagawa nilang gumalang kung gugustuhin nila. Mababait ang mga lalaki rito. Basta maayos lamang ang pakikitungo. Nan, ang pakikipagkaibigan ay sang-ayon sa tamang pakikitungo sa kapwa-tao. At magagawa lamang natin ito kung nasa wasto ang ating pagkilos at pananalita. At dito nagsisimula ang pakikipagkaibigan at pagmamahalan sa kapwa. Ang mabuti pa mag-almusal na tayo. Tuloy? Ginang Jo, ay pagagamot ko po ang tuhod ko. Ikaw rin? Dahil sa nangyaring kaguluhan kahapon, alam na ninyo nagkagawaran ko ng kaparusahan ang mga batang nasangkot sa gulo. Si Jack at si Ned. Opo. Si Staffy at si Tommy. Opo. Hindi kayo magmemeryenda sa loob ng 3 araw. Walang merienda? May parusa din si Nan. Ha? Tulad ng sinabi ko sa'yo kahapon, meron ka rin kaparusahan. Opo. Mag-isa siyang maglilinis ng bahay. Hindi siya kakain ng 3 araw. Malupit ang iniisip ninyong parusa. Hindi ganon ang igagawad natin kay Nan. Kakabahan ka, ngunit matutuwa ka. Ngayong hapon, magkakaroon ng pag-aaral sa silid. Ha? Pero balak po namin mamingwit ngayong hapon. Hindi ba? Oo nga, handa na nga yung pamingwit ko eh. Plano na namin. Ang magtuturo ngayong hapon ay walang iba kundi si Nan. Siya ang guro ninyo. Maria, ano nung ginagawa mo? Ha? Si Nan, ang guro. Sali rin po ako. Oo, at estudyante rin ako. Sali din po kayo? Oo. Tuwing hapon tayong lahat ay makikinig sa ituturo sa atin ni Nan. Narinig mo yun? Anong parusa yun? Sino nang magtuturo? Ngayon lamang nangyari ang ganito. Anong ituturo niya? Hindi ko alam. Kaya Hindi naman siya guro. Ang mga ituturo sa atin ni Nan ngayong hapon ay mga bagay-bagay na hindi pa natin nalalaman. Ikaw ang bahala kung anong gusto mong ituro. Ang mahalaga, may matututunan kami sa ituturo mo. Hindi kaya sila nabibigla sa kanilang pasya. Sigurado akong walang maituturong maganda ang pilyang batang yun. Hindi ko po kaya. Huwag kang susuko. Alam kong kaya mo yan. Noong 1863 ang sabi ni Abraham Lincoln, ang lahat ng tao ay pinanganak na pantay-pantay, kung kaya kinakailangan bigyan ng kalayaan ng mga alipin sa ating bansa. Ako ang magiging guro. At magiging estudyante ko ang aking mga guro. Ano kayang gagawin ko? Ginang Jo! Ano po ba ang binabalak ninyong gawin? Ha? Yun pong tungkol kay Nan. Doon tayo sa loob mag-usap. Asya, alam mo ba kung anong gusto kong matutunan ng mga bata? Palagay ko po, marami. Tama, marami nga. At nais ko rin matutunan nila kung paano mahalin ang kanilang pag-aaral. Mahalin ang pag-aaral. Ang pagsasaulo ng aralin at pagbabasa ay hindi sapat na gawain para mahalin ang pag-aaral. Nais ko makita nila ang kahalagahan nito. Magsimula silang magbasa ng mga aklat na may kusa at simulan ang magtanong sa mga bagay-bagay. Palagay ko, yun ang mahalaga sa pag-aaral. Kinakailangan natin ang katangian ng pagiging masigasig at bukas sa ating isip at damdamin ang mga bagay na gagawin bago tayo makapagturo. At yun ang nais kong matutunan at maunawaan ni Nan. Ginang Jo, nauunawaan ko na po at humahanga ako sa inyong hangarin. Salamat, Asya. Pero may kahirapan din pong unawain ang gusto ninyong mangyari. Talaga?
Nais lang po ninyong bigyan ng aral si Nan, di po ba? Ganun nga. Sayang. Napakabata pa ni Nan para... Palagi ko hindi sayang. Para sa katulad niya, may kakaiba siyang katangian. Ano naman kaya ang ituturo ko? Hindi ako magaling sa Ingles, ganoon din sa aritmetika. Pero anong hindi nalalaman ng mga guro? Ay... Kuya, tulungan natin siya. Sa palagay ko, wala namang bagay na hindi nalalaman ng mga guro. Ano kaya sa palagay niyo mangyayari? Sa palagay ko, makakaya niyang magturo. Ano ba? Huwag ka naman ganyan, Nan. Ano kaya ang dahilan kung bakit siya nagbumukmok? Para siyang kinakabahan. Huh? Bakit? Ano ibig sabihin? Uy, nag-aalala siya. Hindi ako nag-aalala para sa kanya. At bakit ka naman siya iisipin? Sigurado ka ba, Tommy? Huwag niyo nga akong pakialaman. Saan ka pupunta? Sige na! Lakad na! Sige na! Aba, yung ulap mo, Ardelia? Ardelia? Para sa'yo? Talaga? Nan, kumusta ka na? Kumusta na nga pala ang bukol mo sa iyong noo? Mang Cyrus, maaari po ba ninyo ako matulungan? Bakit? Ano yun? Ha? Bakit wala ang mga silya rito? Kinang Bayer, Ano na naman ito? sino may gawa nito? Bakit? Ano yun? Si Nan! Ngayon, simulan na natin ang klase. Magsiupo na kayo lahat. Kung hindi kayo mauupo, ang ibig sabihin, hindi nyo hangad na matuto. Nakapagtataka. Kulang ako ng isang kumot. Sige na. Salamat po. Magsisimula na tayo. Magsisimula na! Nag-iisip lang ako. At nalaman kong may isang bagay na hindi nalalaman ng ating mga guro at ako lang ang nakakaalam. At ano naman yun? Ang hindi nila nalalaman kung anong klase akong bata. Noong munting bata pa ako, gustong-gusto ko talaga ang bugaw na langit, ang mga bulaklak at mga hayop sa paligid, at iginuguhit ko ang lahat ng ito. At ngayon, sa hapong ito, ay ikukwento ko sa inyo ang makukulay na 11 taon sa aking buhay. Ano ito? Ito ang kauna-unahang larawang iginuhit ko. Hindi masyadong mahusay ang pagkakaguhit ko.
Sa tingin ng aking ama, ito ay isang gorilla. Ang ginuhit ko ay isang gorilla. Iginuhit ko naman ito noong 6 na taon na ako. Gustong-gusto ko ito tulad sa kwento ni Cinderella. Inalam ko pa nga kung ano ang pangalan ng bulaklak na ito. Tiningnan ko ang iba't ibang aklat. Ha? Nalaman mo ba kung ano ang pangalan? Opo, nalaman ko po sa isang encyclopedia. Anemone po ang pangalan ng bulaklak. Simula noon, pumunta ako sa kung saan-saang lugar at naghanap ng mga bulaklak at insektong hindi ko kilala. Iguguhit ko sila at aalamin ko kung ano ang kanilang pangalan. Mahuhulaan ba ninyo kung ano ang pangalan ng nasa larawan? Ako! Steffi! Anemone, tulad ng isang larawan. Mali ang iyong sagot. Ha? Ikaw naman, Demi. Yan ang dahlia. Dahlia? Hindi. Anemone. Magkakahawig silang mga bulaklak. Halos magkakapareho ang puno at kulay, pero kakaiba ang dahlia sa anemone. Iba't ibang klase pa yan tulad ng pampalamuting cactus at ponpon. Talagang malapit ang kanilang pagkakahawig. Magaling! Halos isang buwan bago ko nalaman ang kanyang pangalan. At sa wakas, nalaman ko rin kung ano ang pangalan ng bulaklak na ito. Ang pangalan ng bulaklak ay bulaklak na sakit ng tiyan. Bulaklak na sakit ng tiyan? Sumasakit ang tiyan ko nang makita ko ang bulaklak na ito. Ha? Bulaklak na sakit na dyan. Bakit nasa iyo ang kumot? Bulaklak na sakit na dyan. Binibining Nan, ipagpatuloy ang pagtuturo. Ha? Opo. Gusto kong bigyan ng pangalan ng mga bagay-bagay na ako ang nakakakita, tulad ng bulaklak na ito. Nang makita ko ito, naisip ko agad si Tommy. Kaya tinawag ko itong bulaklak ni Toming Kulikot. Kapag nakita niyo ang bulaklak na ito, ano ang pangalan? Toming! Toming Kulikot! At ito naman ang bulaklak na iaalay ko sa pangalan ni Teddy. Si Teddy ang nagbigay sa akin ng ideya kung ano ang ituturo ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa iyo, Teddy. Wala pong anuman. Binibining Nan. Ang katotohanan, lubha akong nahirapan sa parusang iginawad sa akin ng ating mahal na mga guro. Aaminin kong nagkaroon ako ng takot at pangamba. Pero ang talagang mahalaga, nauunawaan ko na ngayon kung anong hirap ng isang guro. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong hapon. Magaling! Paano mo nagawa ang ganun? Ang galing mo, Nan! Nakaturo mo kami ng siguro, Dami mo pa siguro tutulong sa amin. Alam ko magagawa niya. Hindi ako nagkamali sa akin pa siya. Ngayon, mas marami nating natutunan sa kanya. Oo nga, nadagdagan na naman ngayon ang ating pag-asa. Panibagong pag-asa. Tiyak na magbubunga. Mamumulaklak at magbubunga. Bakit kay ganda at kay siglang mundo kung